sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat. Sambayanan tayo'y magdiwang, umawit ng may kagalakan. Ang Diyos Amang may likha ng langit, dagat at lupa. Buwan, araw at mga bituin, liwanag na nagniningning. Magpuri kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat. Sambayanan tayo'y magdiwang, umawit ng may kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, simula ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, ipagdiwang na po natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Hilingin natin ang kanilang mga panalangin. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon na matularan natin ang mga halimbawang iniwan nila sa atin. Nang sa gayon, makatambal din nila tayo balang araw sa piling ng Panginoon. At upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Magdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa atin, ang mga OFW, mga may sakit, pakisama po ang pangalan ni Lona, Leoncia, Teresita, Sister Terry, Fe, Lerma, Remy, Roger, Judy, Juliet, Cherry,
Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob ang aming mga parangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sa unang pagbasa, ating natutunghayan ang pangitain ni Juan, ang mga santo na nagpupuri sa Diyos sa langit. Sila ang mga banal na nagtagumpay sa mahigpit na pag-uusig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono, ng kordero, nakadamit ng puti, at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng 4 ng nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala, gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ng sulat na tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating kahihinatnan bilang mga anak ay ang matutulad kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin naalimura kayo ng mga tao pinag-uusig at pinagwibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan ng pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Tanong, sino po dito ang banal? Taas ang kamay. Sino dito ang mabuting tao? Taas ang kamay. O sige, pangalawang tanong po. Sino dito ang gustong maging banal? Sino dito ang nagpapakabanal? Sino dito ang gustong maging mabuting tao? Sino dito ang nagpapakabuting tao? Pare-parehos lang po yung apat na tanong na yan. Sino? Taas ng kamay. Yung iba, ano trip nyo? Ano ba? Kung sa unang tanong hindi tayo nagtaas ng kamay, okay pa yun. I mean, maintindihan pa. Pero kung sa pangalawang tanong hindi tayo unabis nagtaas ng kamay, may problema. Sapagkat ang maging banal, ang magpakabanal, ang magpakabuting tao ay pangunahin nating tungkulin bilang mga Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, dapat mabuting tao. Dapat nagpapakabuting tao. Nagkataon lamang na pari ako. Pero kahit hindi ako pari, magpapakabuti, mag-strive ako sa tulong ng Diyos na maging banal. Bakit? Dahil Kristiyano ako. Ang pagiging banal o pagpapakabanal ay hindi dinidikta ng pagiging pari ko, kundi una pa dito ng pagiging Kristiyano ko. At dahil tayong lahat na narito ay mga Kristiyano, tayo rin ay obligado na magpakabuting tao.
Indeed, tama naman na kaya tayong pabanalin ng ating Panginoon, na ang kabanalan natin ay nakasalalay sa paglilinis sa atin ng Panginoon. Pero, kailangan din nating tumugon. Kaya nga, sabi niya sa atin, di ba? Maging ganap kayo. Be holy as your heavenly Father is holy. Kaya nga sa ating unang pagbasa, tamang nilinis ang mga banal na sa kalangitan, pero dumaan din sila sa matitinding pag-uusig. At kaya nga sa ating mabuting balita, narinig natin kung sino yung mga banal. Hindi kung sino lang, kundi silang walang inaasahan kundi ang Diyos. Silang mapagkumbaba, silang nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, silang mahabagin at marami pang iba. Dapat may gawin din tayo. At kaya nga, nung tayo binigyan ng isuko natin ang ating sarili sa Diyos, most of us, sa pamagitan ng ating mga magulang, ano yung pangako? Ito yung mga pangakong kinonfirm natin nung tayo kumpilan. Nasasampalataya sa Diyos at itatakwil ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Pangunahin nating tungkulin yan. Ang tanong, ito po ba ay ating nagagampanan o ginagampanan? Tamang mahirap. Oo, nandun na. Kasi sari-sari ang mga tukso, ang daming mga problema sa mundong ito. At napakarami ding mga tao ang unfortunately nagpapagamit sa diablo upang saktan tayo, upang tuksuhin tayo, upang impluwensyahan tayo sa masama. Mahirap talaga. Pero baka naman mas lalo pa nating pinahihirap dahil wala o kulang ang ating ganap. Baka kaya mas nagiging mahirap magdasal ay dahil di naman talaga tayo in the first place nag-i-strive ng magdasal. Baka mahirap magpatawad ay dahil hindi natin sinasanay din ang ating sariling magpakumbabang magpatawad. Baka kaya mas nagiging mahirap ang magbigay ay sapagkat hindi naman tayo nasasanay magbigay. Baka kaya mas nagiging mahirap ang sumampalataya o ang gumawa lagi ng tama ay sapagkat hindi naman natin ito lagi talagang ginagawa. Mahirapan nga po tayo na magpakabuting tao kung hindi natin ito in the first place ginugusto. Mainam nang palitan na lang natin yung lyrics na gusto kong bumait pero di ko magawa sa lyrics na gusto kong bumait, wala naman akong ginagawa. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaugnay nito, mahirap talaga at mas sumihirap magpakabuting tao kapag napapaligiran din tayo ng mga tao na hindi nagsisikap magpakabuting tao. Bakit ba mahirap magdasal bago at matapos kumain sa pampublikong lugar? Bakit ba parang nakakahiyang tumulong? Ako, dati nararanasan ko ito Kahit ngayon, parang ang hirap tumulong sa pampublikong lugar. Yung halimbawang tutulungan mo isang matandang tumawid at magdala ng marami nitong gamit. O kaya yung halimbawang tumayo sa pampublikong sasakyan na punuan upang makaupo ang isang babae, ang isang matandang, isang buntis na mas hirap tumayo. Bakit ba mas nagiging mahirap ang gumawa ng tama? Kasi nga, kakaunti na o halos wala na nga pang gumagawa. Hindi na nagiging normal ang paggawa ng mabuti. Kaya mas nagiging mahirap ang magpakabuti. Kaugnay pa nito, and unfortunately, mas matindi, nagpapatindi pa dito. Hindi na nga natin ginagawang normal ang paggawa ng mabuti o ng tama. Ang parang mas ginagawa pa nating normal sa kalakaran ay ang paggawa ng masama, ang pagmumura, ang kabastusan, ang pagkapakita ng laman kahit nasa loob ng simbahan, ang pagli-live-in, ang pagtulog sa bahay ng girlfriend, boyfriend pa lang na may basbas ng mga magulang, ang pag-asama ng parehong kasarian, ang pakikipagrelasyon sa may asawa, ang pagkakaroon ng sirang pamilya, ng maraming pamilya, ng anak na walang asawa, ang pagkakanya-kanya, ang pambubuli, ang panghuhusga sa social media, ang pagiging praktikal o pagiging mukhang pera at expense ng dangal na nila, ang hindi pagsisimba, ang pagiging Kristiyano sa pangalan lang. Lahat ng yan ating ginagawa ng parang normal. Hindi niyo po ba napapansin? And worse, kahit yung pinaka matindi yatang kasalanan,
pagpapakamatay parang nagiging normal na din. Palagay ko, medyo ulit-ulitin ko yung salitang maybe, parang, perhaps, parang, sa mga huling bahagi nito ng sermon ko, hindi dahil sa hindi ako sigurado sa sabihin ko, kundi upang hindi ako masyadong maka-offend sa mga tao na maaring hindi nila alam na sa ginagawa nila ay parang ginagawa na nilang normal o okay lang. Ang dapat ay itinuturing na napakatinding pagkakasala. Of course, nananatili itong napakatinding pagkakasala without us judging anyone. Kaya nga, ito ay binibindisyon na ngayon at minimisahan na ng simbahan. Pero, bagamat hindi hinuhusgahan yung tao, hinuhusgahan natin yung akto, yung pagpapakamatay. Di niyo po ba napapansin? Parang gumagaan na siya. Parang mas nagiging bukas na ang isip ng tao. Parang mas mabilis na ngayong nakapag-move on ang tao. Para bang hindi na naieskandalo ang mga tao. Parang nagiging normal na ito. At yun ang delikado. And so we must ask, saan ang gagaling ito? Saan? Again, without judging anyone. Sabi ko nga, pwedeng hindi nila alam. Pero, dapat ituring pa rin natin, panatilihin pa rin natin itong mabigat na kasalanan. That we should never do anything, even a bit, so as to romanticize it, na pwedeng mangyari kapag sinesensationalize natin ang pangyayari. At kapag yung nagpakamatay ay masyado pa nating pinupuri. Again, I'm not judging anyone. Ang sinasabi ko, i-maintain natin na ito ay matinding kasalanan. Ang sinasabi ko ay mag-ingat din tayo kung paano natin tinatrato ang kasalanang ito, maging yung mga taong gumawa nito. Dahil kahit na maganda ang ating intensyon, pwedeng ma-pick up ng iba sa maling paraan ito. Research nyo po sa Amerika, kapag nasa sensationalize ng media ang pagkapakamatay ng mga celebrity, ilang buwan lang, few years lang, dumadami ang nagpapakamatay. Please, don't get me wrong. Pero sana, nagigets niyo yung punto ko na mayroong danger ngayon na, tingnan niyo yung mga kabataan. Yung mga kabataan. Ang daming nangungumpisal. Sa araw-araw kong pangungumpisal, bibihira akong sumablay na hindi ako makarinig ng taong gustong magpakamatay. Bibihira. Bibihira. Araw-araw ako halos nagpapakumpisal. So, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na ngayong panahon ng social media. At ang social media, bagamat maraming gamit na maganda at mabuti, ito rin naman ay ginagamit ng dyablo upang mas madali niyang makumbinsi ang tao na gawin ng normal, okay lang at mabuti na ang mga kasalanang napakasama talaga. And again, napakadelikado po nito. Kasi dito mo makikita kung gaano kautak ang dyablo. Hindi niya sasabihin sa atin diretsyon na gawin natin agad ang isang kasalanan, lalong-lalo na yung isang matinding kasalanan. Pero, pagmumukhain niya itong mabuti. Pagmumukhain niya itong maganda. Pagmumukhain niya itong okay na. Para kahit alam nating napakasama, ay malinlang niya tayo. At ito ay gawin na. Kaya sana mga kapatid, tingnan natin ito. Maybe, perhaps, siguro, kapag may nagpapakamatay, parang mas tumahimik na lang sana tayo. Mas magdasal na lang sana tayo. Pagdasal natin yung nagpakamatay. Pagdasal natin ang ating lipunan sapagkat ang bilang ng mga taong nagpapakamatay o gustong magpakamatay ay indikasyon na may sakit ang ating lipunan. Isipin din natin kung anong pagkukulang o partisipasyon natin sa pagkakamali o pagkakasalang ito.
para hindi naman basta dumaan lang yung buhay ng isang tao. At para hindi na maulit kahit papaano. Okay lamang na purihin ang tao na maaaring hindi alam ang kanyang ginagawa at maaaring naging mabuting tao talaga. Pero not to the extent na madadamay pati yung ginawa niya. Yung kasalanan na dapat ay itinuturing na napakabigat talaga. Ipunto pa rin natin lagi, lalong-lalo na sa mga kabataan, na mali yun, na malaking kasalanan pa rin yun. Sapagkat kung wala naman talaga tayong karapatan na sabihin ng isang taong nagpakamatay ay napunta ng impyerno, wala din naman tayong karapatan na gawing sigurado at sabihin siya'y napunta ng kalangitan. Ngayon po ay araw ng mga banal. Pag sinabing araw ng mga banal, araw ng mga nasa kalangitan. At tayo ay inaasahan, gusto ng Diyos na humantong dyan. Pero kahit noon pa at hanggang ngayon, walang na-declare ang simbahan na banal na nagpakamatay. Again, kaya ako siguro kanina pa pinapawisan kasi ayaw kong maka-offend. Pero ayaw ko din namang sabihin na okay lang ang lahat. Meron tayong dapat pagkuhin. Meron tayong dapat gawin. Patulong tayo sa Panginoon natin. Magtulong-tulong tayo upang tayo mas maging mabuting tao. Naalala ko dati, yung parang sinabi ni Mayor Vico Soto, parang kasi maaring hindi ito ang exact words, na sa pagbabago ng isang lipunan, dapat gumawa tayo ng paraan upang ang mga tao, lalong-lalo mga politiko, ay mahirapan na gumawa ng masama at madalian na gumawa ng mabuti. Ayun. Dapat mag-create tayo ng environment na ganoon, na ang tao mahirapang gumawa ng masama at madadalian na gumawa ng mabuti. At ito ay nagsisimula hindi lamang sa isang tao, kundi sa maraming tao. Ito po sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ito upang mas maging madali para sa atin ang maging mabuti at maging mas mahirap para sa atin ang gumawa ng masama. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo Alam kong di ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo ko na maging mabuti.
Tulungan mo ako sa pamamagitan na rin sana ng kapwa ko, ng mga tao sa paligid ko, lalong-lalo na ng mga tao sa buhay ko, sa pamilya ko. Yung we be on the same page. Yung huwag kami magbigay ng problema sa isa't isa. Kasi sapat na naman yung problemang binibigay ng iba o ng mundo. Huwag na sana kaming magbigay ng problema sa isa't isa. At yung magkaroon kami ng affirmation sa isa't isa, pagpapahalaga, suportahan kahit kaunti lang, kahit ano lang ang makayanan, basta huwag magpabigatan. Hallelujah! Kundi ay magtulungan na mag-angatan. Hallelujah! Mabigat na kasi, mas umibigat pa dahil sa Panginoon. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, makakatanda. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa harap ng iyong altar, magbibigay buhay mo sa aming inialay, dugo at katawan na lubang banal. O Diyos, aming alay, itong alak at tinapay, una ng paggawa sa gisag ng aming buhay, naway pamanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. O Diyos, aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa sa gisag ng aming buhay, naway pabanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming mga alay, sa paghahain namin bilang pagkaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas na Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog, sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao, mga kakilalang namatay na. Pakisama po sina Joyce, Ernest, Lolo Boy, Sally, Nene, Dionga Maria Jose, Relito Erickson, Corinne, Alfredo Mark, Vicky, Silito Persico Diosa, Patrick de la Rosa, Regina Ramos, Paulo Mercedes, Fernando Antonio, Alfredo Mark, Ricky, Oreo Isca, Benjamin Nelly, Luisa Ada Dante, Amen, Sensha, Paulina, Paulino Inday, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya o wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa buhay na Ama, sila'y makakasama sa langit ng Ama. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap,
salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nawa sa taong nalita. Sila'y kakaawan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang ang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, inihilig namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami, mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapangyarihan mo'y makibahagit kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maupo kayo sa mandali. Isisingit ko lang, few lines lang. Maybe, perhaps, siguro, kapag may nagpapakamatay, parang mas tumahimik na lang sana tayo. Mas magdasal na lang sana tayo. Pagdasal natin yung nagpakamatay. Pagdasal natin ang ating lipunan sapagkat ang bilang ng mga taong nagpapakamatay o gustong magpakamatay ay indikasyon na may sakit ang ating lipunan. Isipin din natin kung anong pagkukulang o partisipasyon natin sa pagkakamali o pagkakasalang ito. Para hindi naman basta dumaan lang yung buhay ng isang tao. At para hindi na maulit kahit papaano. Okay lamang na purihin ang tao na maaaring hindi alam ang kanyang ginagawa at maaaring naging mabuting tao talaga. Pero not to the extent na madadamay pati yung ginawa niya. Yung kasalanan na dapat ay itinuturing na napakabigat talaga. Ipunto pa rin natin lagi, lalong-lalo na sa mga kabataan, na mali yun. Na malaking kasalanan pa rin yun. Sapagkat kung wala naman talaga tayong karapatan na sabihin ng isang taong nagpakamatay ay napunta ng impyerno, wala din naman tayong karapatan na gawing sigurado at sabihin siya'y napunta ng kalangitan. Ngayon po ay araw ng mga banal. Pag sinabing araw ng mga banal, araw ng mga nasa kalangitan. At tayo ay inaasahan, gusto ng Diyos na humantong dyan. Pero kahit noon pa at hanggang ngayon, walang na-declare ang simbahan na banal na nagpakamatay. Again, kaya ako siguro kanina pa pinapawisan kasi ayaw kong maka-offend. Pero ayaw ko din namang sabihin na okay lang ang lahat. Meron tayong dapat pagkuhin. Meron tayong dapat gawin. Patulong tayo sa Panginoon natin. Magtulong-tulong tayo upang tayo mas maging mabuting tao. Amen. Salamat po sa inyong pakikisa, lalo na sa mga tinutulong ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mamaya po sana, samahan niyo ako sa huling gabi ng pagdarasal ng Santo Rosario para sa ating bayan at para sa ating mga kanya-kanya pangangailangan.
Mamaya po yung huling gabi. Ngayon po, alas 8, magkita-kita po tayo. Salamat po. Magsitayo na tayo. Kung mayroon po kayong gustong ipamisa na mahal natin sa buhay na yumauna, nandyan po yung box sa harap ng imahe ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Pwede po niyong ihulog lang doon yung mga pangalan ng mga ito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, Salamat po yung magpapabless.